Hindi naman napigilan ni DPWH Secretary Vince Dizon na madismaya ng personal na makita na hindi lang ghost projects kundi non-existent o wala talaga ang ilang flood control projects sa Oriental Mindoro na kabilang sa mga pinondohan ngayong taon. At pagtitiyak pa ng kalihim, papanagutin ang mga nasa likod nito pati na ang iba pang inirereklamong proyekto. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Where is the dike? Where is it? Where is the flood control? Ito ang dismayadong tanong ni DPWH Secretary Vince Dizon matapos madiskubring hindi matagpuan ang tatlong flood control projects na nakasaad sa 2025 General Appropriations Act para sa Oriental Mindoro. Ang purpose ng GAA na specific na ganyan is parang nga malaman natin kung saan yung proyekto. Kaya tayo may line item budgeting. Para may detalye dyan, enough na para makita ng tao, malaman na meron ba o wala. Non-existent o walang aktwal na estruktura ang mga proyekto sa Pangalan River, Tubig River at Katwiran River sa Bayan ng Nauhan. Guni-guni to. Walang proyekto nga ako nakikita dito. Siguro naman, walang nag-hallucinate sa atin dito. Baka meron may third eye sa inyo na may nakikitang flood control dito. Lalo pang nadismaya sa Secretary Dizon nang matuklasan agad na sira ang 1.5 na kilometrong mega dike project sa Barangay Tagumpay. Hindi pa man tumatagal ang isang taon simula na makumpleto ang konstruksyon. Base sa plano, dapat ay may lalim na 12 metro ang naturang dike. Ngunit sa aktual na inspeksyon, 3 metro lamang ang lalim nito. Sa panig ni Oriental Mindoro Governor Humerlito Dolor, inihag niyang bukod sa pagiging substandard ng proyekto, tila hinati-hati pa ito upang magkaroon ng iba't ibang contractor sa harip na isang bidding lamang. Ang mga contractor ng nasabing proyekto ay ang St. Timothy Construction Corporation, Elite General Contractor and Development Corporation at Soundwest Construction and Development Corporation. Dahil dito, ipinag-utos sa Secretary Dizon ang agarang pagpapatigil sa konstruksyon ng proyekto sa Barangay Tagumpay. Anya kailangang i-review muli ang plano upang matiyak na hindi masayang ang pondo ng gobyerno. Pinatawag din ng kalihim ang dating DPWH Regional Director na sangkot sa proyekto upang magpaliwanag sa nangyari. Kasabay nito, iniutos na rin ang investigasyon at paghahain ng kaso laban sa mga opisyal at contractor na sangkot sa umano'y railroaded na proseso ng bidding, issuance ng notice of proceed at mabilis sa pagbabayad ng proyekto. Meron talagang pattern na nakikita natin halos pare-pareho yung mga dates na sinasabi ni Gov ngayon. Yung magkakasunod na araw, magkakasunod na notice to proceed, magkakasunod na payment. May pattern tayong nakikita. Ayon sa DPWH, umabot na sa halos 100 reklamo ang kanilang natatanggap kaugnay sa mga ghost o substandard projects sa iba't ibang panig ng bansa na agad aaksyonan sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso. Samantala, humiling sa Secretary Dizon sa Department of Justice na agad maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon sa kalihim, napakahalaga ng agarang paglalabas ng ILBO, lalo na sa hiling ng mga mamabatas na nagsasagawa ng investigation in aid of legislation at nais na maimbitahan si dating Yusek Bernardo. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.